Good day guys. Good day engineers. Ngayon naman is continue na natin yung steel design natin. Last time kinumpute natin manually yung sample problem natin. Ngayon naman susubukan natin sa ginawa kong simple spreadsheet regarding sa design ng steel. Okay. Una muna mag-start tayo sa section properties. Ito palang mga section properties na to is galing sa AIAC Steel Shape Database. Mamimili lang kayo ng properties dyan. Then, automated na yan na makikita mo dyan yung dimension tsaka yung section properties ng steel member natin. Ito pala yung AIAC Steel Shape Database. Makikita nyo dyan yung section nya. Ayan. Then yung weight nya. Tsaka yung area, dimension. Then yung mga thickness ng flange nya. Then yung width ng flange. Tsaka yung mga web. Then yung mga polar moment of inertia. Makikita nyo rin. Then yung mga inertia nya. Then yung plastic section nya is makikita nyo rin. Okay, nandyan na naman lahat sa database na yan. Kaya, yung AIAC na yan is mostly mga structural designer is nagbe-base dyan. Around the world, yung mga structural designer is dyan nagbe-base. And also pala, ang originally is naka-English system siya kasi ang AIAC is American Institute of Steel Construction. Ang ginagamit nila dun na system is English system. Pero gumawa din si AIAC ng naka-metric system para hindi na mahirapan yung mga engineers na mag-base sa kanilang mga properties tsaka dimension ng steel. Okay, proceed tayo. Okay. Bali, ang ginamit natin sa ating sample problem is W12 by 30. Check natin. Hanapin natin yung dimension sa dito sa ginawa ko. W12 by 30. Ayan. W12, ay, mali. W12 by 30. Okay, W12 by 30. Check natin kung parehas tayo ng section properties na lumabas. Okay. Mag-start tayo sa depth. And yung depth is 312 millimeters. Then ang width ng flange niya is 166 millimeters. 166 millimeters parehas. Then, ang thickness ng web niya is 6.6 millimeters. Then, ang thickness ng flange niya is 11.2 millimeters. 11.2. Then, ang K-design niya na sa AIAC is 18.8. Ang K-design niya dito design. Ito 18.8 millimeters din. Then K1, di naman ginagamit masyado yung K1. Then sa AIAC pala nandun na rin yung BF over 2TF na ginamit natin sa ma-compute natin yan sa member classification. Mamaya i-check natin yan. Okay. Then, ang moment of inertia niya at x-axis is 19.1 times 10 to the 6 IX natin.
Okay, pero wala yung IX natin dito sa sample problem natin. Kaya mas maganda gumamit ng AAC kasi kompleto. Although hindi natin siya ginamit sa ating computation. Then yung SX natin, say X muna tayo. Say X is 706 times 10 to the 3. Say X. Ito yung say X natin, 706. Parehas lang, times 10 to the 3. Then SX natin is 6.33 times 10 to the 3. Parehas lang. RY, 38.6. RY 38.6 ito. Then K-design na natin yan na 18.8. Ang polar moment of inertia is 190 times 10 to the 3. K natin 110 parehas. KCW natin is 193 times 10 to the 9. Ito 193. 193 times 10 to the 9. Then, ang FY natin is 345 megapascal. Lagay natin. 345. Then, ang elastic modulus ng steel natin is 200,000 megapascal. Okay. Check natin kung magpaparehas natin na compute. Ayan yung steel properties natin. Parehas sa manual natin. Then, check natin sa spreadsheet natin. Okay. Kung natin kinumpute sa manually is yung ating member classification. Okay. Nag-start tayo sa planche. Ang na-compute natin is 7.41. Ayan, lambda natin 7.41. Then ang lambda p natin is 9.15. 9.149. Okay, naka 2 decimal lang siya. Then ang lambda r natin is 24.08. 24.08. Then seismically compact. May remarks yan. Sample natin ng gawin natin siyang non-compact. Set aside ko muna yung ating gawin natin siyang non-compact. Wait. Non-compact. Taasan natin yung FY natin. Gawin natin example is 700 MPa. Para umano siya. Ayan. Seismically non-compact siya. Naging non-compact na siya. Ito. Naging non-compact na siya. Pag non-compact tayo is magre-redesign tayo ng member natin. Okay.
Then, taasan pa natin. Gawin natin 900 megapascal. Compact pa rin siya. 2000 megapascal. Compact pa din. Gawin lang natin siya ng para yung remarks natin is mabago lang. Ayan. Naging slender yung ating mga members. Ayan, naging slender siya. Pero minsan lang naman mangyari yan, slender. Balik natin sa 345 megapascal. Then, balik ulit natin yung ating computation. Okay. Then, seismically compact siya. Bali, doon na tayo sa page 2 na inano natin. Punta na tayo sa web. Sa web naman, pwede naman natin sa web. Sa web naman, ang na-compute natin lambda is 41.8. Wait. Bali, itong una na to is yung 41.8 is yan yung sa yung value ng 41.8, yan yung naka base sa AIAC na computation. Then, itong 41.58, yan sa manually natin. Bali, pinakita ko lang din yan para makita nyo yung difference is maliit lang. Itong 41.8 is yan yung naka-base sa AIAC. Pero, yan na lang yung originally dyan na lang tayo mag-base kasi galing na yan sa AIAC. Kaya dyan na tayo mag-rely ng data. Pero as per educational, gagamitin natin yung 41.58 para yung sagot natin is medyo malapit sa manual natin computation. Okay, pinakita ko lang din yan para yung solution is makita nyo. And then, ang lambda p natin na na-compute is 90.53, 90.289. Unitless pala siya. Wala siyang unit. Then, ang lambda r natin is 137.24. Parehas siya. Then, seismically compact siya. Okay. Yan yung ating spreadsheet. Then, punta na tayo sa lateral torsional backlink. Okay. Sa lateral torsional backlink tayo. Bali, na-explain ko na yan last video natin. Na nilagay ko sa zoning yung ating formula. Para nakabase siya kasi sa length ng unbrace natin. Kung ang LB natin is less than LP, zone 1 tayo. Then kung
LB is less than LB, then less than LR. Zone 2 naman tayo. Then, kung LB niya is greater than LR na, nasa zone 3 na tayo. Okay. Then, ang na-compute natin sa LB, hindi pa tayo naglalagay ng unbraced length. Then, ang na-compute natin sa LP, mamaya natin pipilapan yung unbraced length na ginamit natin. LP natin na na-compute manually is 1,635.71 millimeters. Parehas. Okay. Then, ang LR natin is sa spreadsheet natin is 4,758.12 millimeters. Ang na-compute natin sa kabilang page. Wait. Ang RTS natin na na-compute is 44.92. Ayan, 44.92. Parehas. Then, punta tayo dun sa pangatlong page. Which is yung LR. Ang LR na na-compute natin is 4,758.12 millimeters. Ang LR natin is 4,752.52 millimeters. May discrepancy kasi dun sa lambda natin. Although maliit na difference lang naman yan. Then, ilalagay na natin yung LB natin na 1,450 millimeters. Check natin kung ano makukuha nating moment. Ano yun? Value yun. 1,450 millimeters. Okay. Natin 1,450 millimeters ang ginamit natin. Then yung K natin is 1. CB natin is 1. Yung K pala is naka-base yan sa dito. Kung anong type ng support niya. Ayan. Bali, naka-base tayo sa theoretical. Itong 1, yan yung ginamit natin. Okay. Then, compute natin yung moment natin. Then, LB is less than LP. So, zone 1 tayo. Then, ang remarks natin dito is zone 1. Okay. Palitin natin. Makita natin yung moment natin.
Okay, moment capacity about strong axis, MNX. Ang moment moment plastic natin is 200, 243.57 kilonewton meters. Naka newton millimeters lang to. Yan, MNX natin. 243.57 kilonewton meters. Bali, divide nyo sa times 10 to the 6 yan. Then, ang load and resistance factor design natin or LRFD is MUX is 219.21 kilonewton. Check natin sa ating manual computation. At ko lang. (219.21 kilonewton MUX natin. Ang na-compute natin sa manual is 219.21 kilonewton meters, parehas. Then, ang allowable naman natin sa ASD or sa allowable stress design or ASD is MUAX is 145.85 kilonewton meters. Ayan, 145.85 kilonewton meters, parehas. Okay. Then, nag-increase na tayo ng beam length. Ginawa natin 3.5. Check natin ulit. Ito kagandahan sa spreadsheet. Kasi madali mong aralin yung design mo. Kasi pwede mo siyang laruin. Madali siyang laruin. Kumbaga, hindi ka na magma-manual computation na mano-mano mo i-compute. Kung ganyan is madali ka nang mag-design. Okay. Balik tayo. Dito naman makikita nyo na yung LB natin is greater than LP is less than LB, then less than LR. Zone 2 na tayo. Makikita nyo, zone 2 na yung remarks natin. Ayan. Then, magko-compute yan automatically na itong formula. Check natin yan kung tama sa spreadsheet na ginawa natin. Okay. Natin yan. Nasa zone 2 na tayo. Crop ko muna para makita na. Okay. Nasa zone 2 tayo.
Then, ang na-compute nating plastic moment is MPX is 243.57 kilonewton meters. Then, ang MN natin is sorry. Mali pala tayo ng beam length. Lagay natin is 3 meters. 3.5 pala yung manual natin. Baguhin natin. Gawin natin 3.5. 3,500 millimeters. Sorry. Okay. Ang MP, ang maximum moment at plastic natin is 243.57 kilonewton meters. Then, ang MN natin na na-compute manually is 189.415 kilonewton meters. 189.32 kilonewton meters manually na-compute natin. May discrepancy kasi yung lambda na ginamit natin kanina. Which is, ang sabi, pag MN natin is less than MP, MN ang gagamitin natin. Okay? Dahil less than yung MP natin, less than yung MN natin sa MP, ito yung governing natin, 189.415 kilonewton meters. Ito yung governing natin na ginamit. Okay? Then, ang MU natin sa LRFD is, MUX is 170.47 kilonewton meters. Ang na-compute natin manually is 170.39 kilonewton meters. Maliit na discrepancy lang yan. Then, sa ASD natin or sa allowable stress design, ang MA natin, maximum allowable, moment allowable natin at X is 113.49 kilonewton meters, 113.36 kilonewton meters. Okay. Bali yung moment at capacity weak axis naman natin, hindi na natin siya kinompute sa manual natin. Okay. Hindi na natin siya kinompute sa manual natin. Then, proceed naman tayo sa yung last natin na beam length. I-check pala nga muna natin kung maglagay tayo ng mga stresses natin, ng mga loads. Ito. Maglalagay tayo ng forces. Bali yung forces natin from structural software like STAAD, ETABS, etc. Kasi pag nag-structural analysis tayo, mas maganda gumamit tayo ng mga structural software. For example, lagyan natin ng value yan. Yung PU natin, gawin natin 50 kilonewton. Then, yung MU natin at X is gawin natin 40 kilonewton. Lagyan din natin yung MUY na 40 kilonewton meters. Check natin. Kung pasado. Bali, ito. Sa LRFD natin is baksak siya. So, kailangan natin is revise yung steel section natin. Baksak na siya sa biaxial
sa combine axial and bending natin. Then sa ASD natin is baksak din siya. Ang DCR na na-compute natin is 2.203. Greater na sa 1 siya. So baksak siya. Try natin baguhin yung LB natin. Tingnan natin yung unang LB natin. Ang brace length natin. Gawin natin yung kanina, 1,450. Tingnan natin kung pasado. Baksak pa rin siya. 1.07. Kung yung length ng ating beam natin. Ayan. Para kung yung length ng ating beam is for example 1 meter lang, masyado maikli, baksak pa rin siya. So dyan kailangan na natin magmalaki ng members. Try natin tasan. Gawin natin 14. Ayan, pasado na siya. Save na siya using LRFD. Then save na rin siya using ASD. Kasi masyadong 0.00 lang siya. Masyadong malaki na yung member natin. 0.00 something na lang. Over. Sorry. Masyadong mataas. Gawin natin yung sumunod lang. 12 by 12 by 30. Gawin natin 12 by 35. Check natin ha. Yan. 12 by 35, pasado na siya. Ang DCR natin na na-compute is 0.85. Less than 1 na siya. Yan, less than 1. Nagbabago-bago pala yan. Pag greater siya, mag-greater yan. Then, pag ginamit natin sa ASD, baksak siya. Which is ang ginagamit na naman natin is LRFD na tayo. Okay. Balik tayo sa by 30 natin. Siguro yung capacity nito is maliit lang. Gawin natin 20. Yan lang yung capacity niya. Ayan, pasado na siya. Although 1 meter lang naman siya, gawin natin 1,450. Okay, pasado na siya sa unang case natin. Then yung 3,500 mm. Check natin kung tama. Kung pasado pa rin siya. Pasado siya using LRFD. Then, sa ASD, baksak siya. Okay. Then, proceed na tayo dun sa last natin. Last part na 5.8 meters ang gamit.
Okay, baguhin natin tong length natin. 5.8 yung beam length natin. Ayan. LB natin. Okay, LB natin is greater than LR. Zone 3 na tayo. Ang formula ng zone 3 is sa pagkuha ng MN natin is FCR times SX. Then must be less than MP siya. Pag greater than MP, MP ang gagamitin. Okay, then ang FCR natin na na-compute is 179.47 megapascal. 179.73 megapascal. Okay, may maliit na difference lang pero point something lang. 179 parehas. Then ang na-compute natin na MP, ang MN, hitin natin ulit. Okay, ang na-compute natin sa plastic is 243.57, yung pa rin yung kanina. Then, ang MN natin na na-compute sa zone 3 is 113.6 kilonewton meters. Ito yung na-compute natin na MNX is 113.60 kilonewton meters. Ang na-compute natin sa spreadsheet is 113.76 kilonewton meters. May discrepancy kasi nga dun sa lambda na ginamit natin kanina. Although maliit lang yan, point something. Then ang ating moment sa load and resistance factor design, LRFD, is 102.39 kilonewton meters. Ito is 102.24 kilonewton meters sa manual natin. May 0.15 kilonewton meters na difference. Maliit lang yun. Then sa ASD natin na 68.12 kilonewton sa ating spreadsheet. Then ang allowable natin sa manual is 68.03 kilonewton meters. Then baksak siya sa combine and axial natin kasi masyadong mahaba na, 5.8 meters. Baksak din siya sa ASD. Ayan, yan ang kagandahan sa spreadsheet. Pwede mong laro-laruin. Madali yung computation nyo. Yan, pwede mong i-revise yung section mo. Kung 5.8 yung ating baguhin natin yung section natin.
Ayan, pasado na siya. Using ASD. Safe using ASD. Pasado na siya. Ang DCR natin is 0.548. Then sa ISD naman, ang DCR natin is 0.8. Less than 1.0. So, pasado siya. Sa 35. Sa 35, baksak yan kasi sinubukan na natin kanina na mas maikli lang, bumaksak na. So, sa DCR naman natin, sa 12 by 35, 1.07, greater siya. Yan, greater. Sa 1.0, so revised in section tayo. Sa ASD naman is 1.6, greater than 1.0. So, revised section din tayo. Ayan ang tutorial natin regarding sa design. Sana sa steel design. Naway may natutunan kayo. Thank you and God bless you all.